Hello! Good evening po sa ating lahat. Narito na lang po si Len para sa ating ika-72 or 72nd day na ating sharing ng devotion video. And I do hope and pray na bawat isa po sa atin ay pahinga na o kung hindi pa man ay nawa po ay tayo ay nasa mabuting kalagayan at laging pinagpapala ng ating Panginoong Diyos sa kahit anuman ang mga pinagdadaanan natin sa buhay. So, bago po tayo magpasimula, huwag natin kakalimutan lagi ang manalangin sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa napagtagumpayan nating buong araw na ito. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat po sa karunungan, sa lakas, sa buhay, sa hininga, sa mga biyaya, Panginoon. At napagtagumpayan namin, Panginoon, ng buong araw na ito, Panginoon. Alam po namin na kung paano nyo kaming sinamahan, Panginoon, sa bawat yugto ng aming buhay, Panginoon, hanggang sa ngayon at hanggang sa magiging future namin, Panginoon, ay alam po namin na lagi namin kayong kasama hanggang sa aming maluwalhating pagbabalik sa inyo ng aming Espiritu, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, idadako kami sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ito ay magbigay ng kaliwanagan sa puso, isip, at kaluluwa at espiritu ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang maintindihan namin ng lubos, Panginoon, ang mga aral o mensahe na nais ninyong ipahatid sa bawat isa, Panginoon. At kayo lamang po ang lagi namin itinataas, Panginoon, at pinapapurihan at pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat kung hindi dahil sa inyo, Panginoon, ay wala din kami sa mundong ito, Panginoon. Salamat sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, at patuloy naming idedeklara, Panginoon, at ipapahayag sa bawat isa, Panginoon, kung ano ang ginawa ninyo, ang pagmamahal ninyo, ang pagpapatawad, at walang sawang grasya at abag na ipinagkakalob sa bawat isa sa amin upang tanggapin at papasukin kayo at ang iyong anak na si Jesus sa kanilang puso, isip, at sa kanilang espiritu, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon ng kaayusan, kagalingan, at solusyon sa bawat problema na kinakarap ng bawat isa, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, salamat sa patuloy na paggabay sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-uudyok sa amin, Panginoon, upang gawin kung ano ang nararapat at ikinalulugod ninyo, Panginoon, at nakapagpapasaya sa amin at sa aming kapwa, Panginoon. At lagi po kayo ang maglukob sa aming katawan, Panginoon, lalong higit ang aming labi, Panginoon, upang ang mga masasabi lamang nito ay ang mga mensahe, Panginoon, na ipinagkakaalog niyo upang ipahayag namin sa aming kapwa. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat at aming pangalan ang nabugtod na anak na si Jesus. Amen. So, dadako po tayo sa Lucas 18:37. Ito po yung nakasulat. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sabi nila sa kanya, sa lalaking bulag daw. At ang sinagot nga daw sa tanong ng lalaking bulag ay dumadaan daw si Jesus na taga Nazaret. Application, maaari ang tanong ng karamihan ay kapag binabanggit noon ang pangalan ni Jesus ay karugtong ang salitang taga Nazaret. Dahil ang ina sa laman ni Jesus ay taga Nazaret, pero si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. At noong panahon na iyon, walang mga gamot, manggagamot o ospital para sa mga may sakit. Kaya kahit mga simpleng sakit ay matagal pang nagdurusa ang mga may sakit sa paghihingalo. Yung kumaga pag mga to the last breath. Di gaya sa panahon natin ngayon na marami ng gamot, ospital, operasyon at nagagawa ang medisina at mga doktor para gumaling ang mga may sakit. Napapahaba pa ang buhay ng iba at nababago na din ang itsura kung nais ipabago. Ang iba naman noong panahon na iyon ay naghihintay sa daan o namamalimos sa pag-asa na may daraan na maaring makapagpagaling o makapagbigay ng payo o lunas kung makita ang kalagayan nila. At sa oras ng iyon ay mapalad ang bulag na iyon dahil dumaan si Jesus na taga Nazaret at makakapagpagaling sa kanya. So, purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. So, diba, yun sa mga hindi kasi nakakaunawa ay may kaalaman, ayan, na kung nakakapakinig kayo na iba mga preaching ay kumbaga naging questionable kasi ang pagbubuntis ni Maria
dahil siya nga ay birhen at sila ay taga Nazaret. Kumbaga nakatakda pa lang siyang ikasal kay Jose na kanyang magiging asawa dapat. Ngunit dahil sa banal na espiritu na mula sa Diyos ay nagdalang tao si Maria kahit siya ay birhen at wala pang nangyayari sa kanila ng kanyang mapapangasawa o fiancé na si Jose. At during sa mga panahon po kasi na iyon, kapag sa Israel or sa Nazareth, kapag ka ikaw ay nakatakdang ikasal, bilang babae, ikaw ay oobserbahan kung ikaw ay mabubuntis nang hindi pa kayo kinakasal ng iyong asawa. Kasi mostly ang palugit nila para sa babaeng ikakasal ay kailangan hindi ito mabuntis mula 1 taon pagkatapos ay bago sila kasalin ng kanyang mapapangasawa. Kung halimbawa, pagkatapos na nilang ikasal, tsaka lamang siya magbubuntis. So, balit, ayun, hindi pa nga kinakasal, si Jose at si Maria ay nagdalang tao na si Maria. Kaya ang kinailangang gawin ay umalis muna sila sa Nazaret, kung saan sa Bethlehem ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. But hindi naman po yan ang ating pinaka-main topic, kundi ang ating main topic ay para may alam lang tayo or may background kung bakit pag sinasabi ang pangalan ni Jesus ay laging karugtong ang Nazaret. Ayan. So, dun pinanganak sa Bethlehem si Jesus, pero sa Nazaret din sila nanirahan pagkatapos ipanganak ang ating Panginoong Jesus. At ayun na nga, 'di ba? So nung panahon na 'yon, ayan, may iba kapag ka kasi may sakit ka, iniisip ng mga tao na makasalanan ka kaya ka nagkaroon ng sakit, 'di ba? Pero hindi natin alam kung ang lalaking bulag ba na ito ay pinanganak na bulag na o nabulag lamang dahil halimbawa na aksidente or what or something, dahil nga noong panahon nilang iyon ay hindi pa natutuklasan ang mga medisina o mga gamot na hindi kagaya sa panahon natin ngayon na very modern na. Marami na mga iba't ibang mga gamot, kung gusto mo ng herbal, kung gusto mo ng yung ginagawa ng mga American company, 'di ba? Or iba't ibang mga company para ikaw ay gumaling. May liquid, may powder, 'di ba? Or merong nasa capsule. So iba't ibang klase ng paggawa ng mga gamot, 'di ba? So sa mga sa ospital naman, meron ng mga operation, heart transplant, 'di ba? Tapos nakikita mo na mga ultrasound, 'di ba? So nung panahon kasi nilang 'yun, dahil hindi pa naman high-tech ang mga panahon noon at hindi pa pinagkakalooban, hindi pa nila natutuklasan. Pero ang mga karunungan na 'yun ay nasa paligid na ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat isa. Ngunit yun nga lang, dala ng panahon, 'di ba? Or habang lumilipas ang panahon ay saka pa lamang natutuklasan. Kagaya tayo ngayon, napakapalad natin sa panahon natin ngayon dahil marami nang nag-uusong gamot at mga ospital at iba't ibang klase ng mga test para malaman kung ano ang sakit na mayroon ka, 'di ba? So, ayan, most commonly na mga nalalaman natin mga sakit ngayon ay mga cancer, mga sakit sa puso, appendicitis, fatty liver, 'di ba, tuberculosis. So may mga iba't ibang pangalan na yung mga iba't ibang klase ng sakit. Ayan. So nung panahon nilang iyon, kahit mayaman ka pero halimbawa may sakit ka na malala, 'di ba? So ang ginagawa ng iba, hindi lang dahil namamalimos sila, may iba talagang totally mahirap kaya namamalimos. Pero karamihan talaga ng ginagawa ng mga may sakit ay na parang nag-i-style sila na namamalimos. Pero ang hinahanap talaga nila ay merong dadaan na isang tao na marunong o magaling na kapag nakita, halimbawa, na bulag talaga sila, 'di ba, na yun nga, halimbawa, sabihin na nating obvious nakita sa mata niya na talagang siya ay bulag, ay maaring mapagaling siya, ayan, or kagaya sa gagawin ng ating Panginoong Yesus, 'di ba? Or makakapagbigay sa kanya ng payo na halimbawa, ito ang gawin mo para ikaw ay gumaling. Halimbawa, mag-ano ka ng katas ng ganitong halaman, 'di ba? Or mga iba't ibang mga pamamaraan. So, yun talaga ang main purpose ng mga may sakit noong panahon nila na nais gumaling. Kumbaga, nag-iintay sila kung merong marunong na tao na dadaan dun sa lugar na kung saan sila ay namamalimos para sila ay mapagaling or mabigyan ng solusyon. Dahil nung panahon nga na yun, kung alam natin ay kapag may sakit
Ayan, yung mga matatanda, di ba, may mga appendicitis lang or simpleng sakit lang, di ba? Kumbaga may iba siguro nabulunan or what or something. Pero dahil hindi pwedeng operahan ng mga panahon na yun, dahil hindi mga pwedeng basta galawin ang katawan ng mga tao, ay namamatay sila at may iba matagal na naghihinga na may ilang araw silang talagang sobrang hirap or sakit na sakit sa kanilang nararamdaman dahil wala pang maisip or wala pang makita na solusyon para ito ay mabuhay, di ba? Pero hindi kagaya sa panahon natin ngayon na napakapalad ng bawat isa sa atin, na karamihan ay na-extend pa ang buhay dahil sa pamamagitan ng medisina, pag-inom ng gamot, pag-opera, o di kaya yung mga iba na hindi kontento o hindi masaya sa ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Diba, pinapatangas nila ang ilong, binabanat nila ang kanilang mga balat para magbukang bata kahit edad matanda na, diba? Pero syempre, kalayaan naman yan ng bawat isa, especially kapag may pera or talagang may kayamanan para magawa yun, di ba? Pero para sa iba na masaya na at nagpapasalamat sa Diyos para sa ipinagkaloob sa kanila at kung anong pinagkaloob sa kanila, meron mga hindi perpekto sa panlabas or sa kahit saan mga parte o bahagi ng katawan, ay masaya pa rin ang bawat isa dahil yan nga yung joy na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon at kapayapaan na kahit may mga kapintasan ka man, ay ginagamit mo ito para mas ma-improve ang iyong buhay at hindi nagiging dahilan upang ikaw ay mawalan ng pag-asa, malungkot, magmukmok at umiwas sa mga tao, 'di ba? So, kagaya ng bulag na ito, kapag nais natin na gumaling tayo, ay maghahanap tayo ng paraan or mag-iintay tayo na merong talagang magpapagaling sa atin. And sabi ko nga sa aking mga dating sinasabi pa, di ba? Kapag nais nating gumaling ay ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesus ay one prayer away lang. Kumbaga, pwede kang magdasal sa kung anong paraan na gusto mo. Kung gusto mo ito'y maingay, gusto mo ito'y tahimik, gusto mo ito'y sa isip mo lang, o kapag kagaya ng sa akin na may sarili kang kwarto na ganito, pagkagising mo ng umaga o bago ka matulog o kung anong oras, nakakailanganin mo manalangin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, ay pwedeng-pwede at libreng-libre ka dahil nga sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus ay maari na tayong makalapit sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Hindi na natin kailangan ng tagapamagitan, di kagaya ng mga panahon nila noon sa Israel na sa mga templo ay kailangan pa nilang padaanin sa mga high priest or sa mga pari para matubos ang kasalanan kung nakakagawa ng kasalanan ng bawat tao. Pero sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus, malaya na tayo na makalapit sa ating Panginoong Diyos Ama at alam natin na diringgin niya tayo dahil tinanggap natin sa ating buhay, sa ating puso, isip at kaluluwa ang ating Panginoong Yesus at hindi ang karumihan natin o kasalanan natin na nakikita ng ating Diyos Ama, kundi ang pagdadamit sa atin ng kanyang anak na si Jesus, ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kalinisan at ng kanyang kabanalan. Kaya tayo ay matuwid na maituturing sa paningin na ating Panginoong Diyos. Lahat ng ating kasalanan ay wash out na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya di ba marapat lang na pasalamatan at ipayag natin ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus at ng ating Panginoong Diyos. So, tanungin niyo po ang bawat isa sa inyo kung halimbawa meron kayong sakit or ang sinasabi ko nga ay maaring bulag pa ang inyong paningin para sa makita at upang maramdaman ang kabutihang ginagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero lagi nating tandaan ang hininga natin, ang buhay at lakas. At kung ano ang meron tayo, trabaho, kayamanan, oras at buhay pa, yan ay dapat natin ipagpasalamat sa Diyos dahil pinapahiram pa niya sa atin at gamitin natin ito sa maayos at sa ikalulugod niya nang sa gayon ay pahabain pa ng ating Panginoong Diyos ang ating buhay at ang ating ilalagi dito sa mundo. So, hanggang dyan na lamang po at bukas po ulit ang ating devotion. Tayo po ay mag-end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa ginawa ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, na bagamat siya'y kilala bilang sa Nazaret, Panginoon, na tao, Panginoon, pero
ang nagawa niya, Panginoon, ay pangbuong sangkatauhan, Panginoon. Kaya lahat kami, Panginoon, ay malaya na nakakalapit sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, Panginoon, at sumasampalataya at naniniwala kami, Panginoon, kahit hindi pa man po namin kayo nakikita physically, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na sa itinakdang panahon, Panginoon, kung kailan nyo kukunin ang ipinahiram ninyong buhay at espiritu sa amin, Panginoon, saka namin kayo makikita na mukhaan, Panginoon, na aming lubos na kinasasabikan, Panginoon. At Panginoon, kung gaano ang pag-ibig ninyo sa amin, Panginoon, ay nawa maipakita at ma-express namin ito sa aming kapwa, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila, pagbibigay payo, Panginoon, o simpleng makausap lamang sila, Panginoon, at maabot ng mga mensaheng ito na nais yung ipahatid sa kanila, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na nilinis na kami ng dugo ng inyong anak na si Jesus doon sa krus, Panginoon, na tinigis, Panginoon, at tiniis ang lahat ng hirap at pagpasan ng kasalanan ng buong sangkatauhan, Panginoon. At siya ay naging matagumpay dahil mahal niya kami, Panginoon, at mahal ninyo kami, Panginoon. At ayaw niyo na kami ay mapahamak, Panginoon, at mapunta sa poder ng kalaban, Panginoon. At alam po namin na hindi niyo pagtatagumpayin, Panginoon, ang masama, Panginoon, si Satanas, Panginoon, sapagkat ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, ang lagi naming aalalahanin, Panginoon, na kung hindi dahil doon, Panginoon, ay hindi sana kami malaya ngayon. Salamat po, Panginoon. Alam namin lahat ng mga financial, emotional, spiritual, Panginoon, at health na kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon, na ipinagkaloob niyo na, Panginoon. We claim it, Lord God, Panginoon, sapagkat kami ay mga anak niyo na, Panginoon, dahil sa ginawa din ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kung siya ay inyong bugtong na anak, Panginoon, kami ay nagkaroon na rin ng karapatan, Panginoon, na tawagin kayong Abba Father, aming Ama na mapagmahal, maawain, Panginoon, mapagpatawad, at nagpo-provide ng lahat ng aming kailangan at nakakapagpagaling ng aming sakit, physically man, Panginoon, emotionally and spiritually, Panginoon. Kaya sa iyo lamang po ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye!